Sabi ni Marcos na yung tubig, baha, ipunin. Para magamit pa natin sa pagkilot. Anong comment niyo doon? Yun yung isolve niya para... Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Hello mga kadonatics! Eto, pati si Bitoy, tinira na din si BBM. Bakit mga kadonatics? Ang speech kasi ni BBM patungkol sa subway, nag-viral ngayon. At nag-react si Bitoy. Through jokes lang mga kadonatics. Pero sobrang nakaka-insulto. Yan kasi, isa kang presidente tapos ganyan yung sinasabi mo. Ha? Eto mga kadonatics, panoorin natin. Eto. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Wait lang ha. Ang subway is project yan ng Build program. Flagship yan ha. Under Duterte. Tapos ipinagmalaki ni BBM. Oo. Bago daw siya matapos, may subway na tayo. Grabe talaga no? Grabe. May pondo na yan sa panahon ni Tatay Digong. Tapos, ang explanation pa niya dito mga kadonatics, napaka-poor talaga. Of course, subway, dumadaan sa ilalim ng lupa. You don't have to say that. At eto mga kadonatics yung sagot ni Bitoy. Nako naman, nakakahiya. Subway, ano yan? Yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Alam mo, masasabi ko dyan sa nag-isip ng project na yan. Bobo! Napaka-bobo yung biro mo, hindi pa nga nalulutas yung problema sa baha paano pag umulan ng malakas? O ano mangyayari sa mga tren sa ilalim? Di lumubog. Kaya siguro na, ibig sabihin ng sub sa subway, submarine. Bobo! Eto, actually may mali din si Bitoy dito mga kadonatics. Kasi kay Tatay Digong to na project. Pero yung patungkol niya dito kasi, hindi na nasusolve yung baha mga kadonatics. Kasi yung flood control sa Pilipinas, ninakaw yung pera. Ewan ko ha, bilyon-bilyon ang ginastos mga kadonatics for flood control. Pero grabe pa rin ang baha sa Pilipinas. Mas lumala pa. Ngayon, yung mga fanatics mga kadonatics, yung mga kritiko, mga posisyon, mga hunghang, sinisi yung Dolomites. Like, how? Bakit may sinisi kay Tatay Digong yung pagpaganda ng Manila Bay sa nangyayari ngayon? Grabe talaga, di ba, no? Iimbestigahan daw nilang Dolomites. Grabe. Panoorin natin ng isang beses mga kadonatics. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Subway, ano yan? Yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Alam mo, masasabi ko dyan sa nag-isip ng project na yan. Bobo! Napaka-bobo yung biro mo, hindi pa nga nalulutas yung problema sa baha paano pag umulan ng malakas? O ano mangyayari sa mga tren sa ilalim? Di lumubog. Kaya siguro na, ibig sabihin ng sa subway, submarine. Mga bobo! Submarine nga talaga mga kadonatics. Ay nako naman. Anyway, panoorin natin yung next video mga kadonatics. Matutuwa kayo dito. Ito. Grabe talaga sa mga gawa-gawa nito. Mga memes mga kadonatics. Paano kasi yung presidente natin ginagawa ng memes? Kasi ay nako, lutang palagi. Kaya kinawawa mga kadonatics yung skills ng mga editors natin ginagamit para laitin siya. Napaka-degrading yan for the president mga kadonatics. Eto. Dito tayo ngayon sa Curacot Street kung saan lubog na ito sa baha at isang buwaya. Baka dala niya ang flood control fund. Grabe talaga yung AI, no? Dala yung flood control fund. Ito. Panoorin natin, please. Dito tayo ngayon sa Curacot Street kung saan lubog na ito sa baha at isang buwaya. Baka dala niya ang flood control fund. Ito na lang patawanan natin. Dito tayo ngayon. Ay nako, nakakatuwa talaga itong mga editor mga kadonatics. Eto pa. Totoo talaga to. Nangyari, di ba? Sinabi talaga to ni BBM. Eto. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Meron po Ganda ng pagka-edit mga kadonatics. Oh. Tingnan nyo, grabe talaga. It takes time talaga pag-edit ng ganito. Pero, dahil para lang malait yung presidente natin. Di like that. As a supporter mga kadonatics, napakasakit yan. Kung ako yung supporter ni BBM, tapos ginaganito yung presidente ko. Naku, galit na galit talaga ako at mainis, di ba? Pero wala Paano? Lutang din yung mga followers. po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.
Isa kang presidente tapos ganito yung mga statements mo. How? Paano? Paano mo naisip yan? Ipunin yung baha, yung tubig. Like, ay nako naman. Grabe talaga. Si BBM mga kadonatics, napansin ko, eloquent siya sa pag-i-English, no? Ang ganda ng mga sinasabi niya. Pag magtagalog siya, nabubulol siya. At saka yung mga sinasabi niya, mga irrational, mga kadonatics, illogical. Di ba? Ay nako, nakakatuwa talaga itong Pilipinas. Kahit ano na lang mga memes patungkol sa presidente. Comment down below mga kadonatics kung anong tingin nyo sa ating presidente ngayon, I hope and wish maganda yung ginagawa niya ngayon sa Amerika. Kasi, grabe yung baha ngayon sa Pilipinas. Umabot hanggang 3rd floor. Pero nasa Amerika siya. Last time kasi mga kadonatics, binatikos kasi wala na siyang magawa during the flood. Ngayon, umalis ng bansa at alam naman niya mga kadonatics na may storm na paparating. Pero talagang umalis. At hindi niya kasama mga kadonatics ang kanyang asawa na si Lisa. Nakikita niyo mga kadonatics, palagi si Lisa nasa tabi niya kahit saang bansa mga kadonatics. Pero bakit yung US na the only allies of BBM, hindi kasama si Lisa? Pero last time pumunta siya. Ano kaya? Totoo talaga yung speculation mga kadonatics? Well, may mga ebidensya naman. Hindi yan makakabalik ng Amerika talaga si Lisa. Kaya ito. And thank you so much mga kadonatics and God bless you. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Sabi ni Marcos na yung tubig, baha, ipunin. Para magamit pa natin sa pag-iingat. Anong comment niyo doon? Yan yung isolve niya para Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Opo. Tubig, baha. Opo. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from dito ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. Oo. So marami pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite, isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa or lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nagbabaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao? Ganon dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema.